Balita pa rin mula sa ibang bansa, US presidential candidates Harris at Trump puspusan ang kampanya para sa nalalapit na eleksyon sa bansa. At ilang mga residente sa Serbia nananawagan ng hustisya matapos masawi ang ilang katao dahil sa pagbagsak ng bubong sa isang train station sa bansa. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Patuloy ang pangangampanya ni na US presidential candidates Kamala Harris at Donald Trump sa ilang mga residenteng hindi pa nakakaboto. Nagmistulang battleground ang ilang mga states sa Amerika, kabilang na ang Michigan at Pennsylvania dahil sa init ng kanilang pangangampanya. Base sa ilang poll, 7 ang estadong may pantay na bilang sa pagitan ng dalawang kandidato. Anila, kung sino ang makakakuha sa loob ng 4 o higit pang mga estado na may pantay na bilang ay may posibilidad na manalo bilang presidente. Samantala, hindi naman bababa sa 76 na milyong residente na ang nakapagbigay ng kanilang paunang boto. 14 na patay, kabilang na ang 6 na taong gulang matapos bumigay ang bubong sa isang train station sa Novi Sad, Serbia. Ayon sa mga otoridad, naging pahirapan ang isinagawang rescue operation dahil sa bigat ng mga gumuhong konkreto. Samantala, naglunsad naman ng kilos protesta ang mga kaanak ng biktima sa harapan ng Ministry of Construction and Infrastructure para humiling ng katarungan sa pangyayari. Anila, kailangang mapanagot ang mga opisyal sa likod ng istasyon dahil sa kanilang kakulangan sa pagsasaayos ng istasyon. Napasakamay muli ng South Korean e-sports team na T1 ang kampyonato para sa World Championship ng League of Legends 2024 sa O2 Arena sa London. Marami ang napahanga sa gameplay at strategy ng grupo laban sa Chinese team na Bilibili Gaming. Halos naging dikit ang mga laro sa serye kung saan nagpamalas ng magandang draft pick at early game ang BLG. Tanang consistency sa laro ang T1. Dumadagundong naman ang buong stadium nang mag-all 2 ang dalawang koponan. Halos pantay ang kanilang huling laro, ngunit nabaligtad ito matapos ang mga pick-off at ilang mga team fights na pabor sa T1 na nagresulta sa 3-2. Samantala, ikalimang kampyonato na ito ng grupo at ikalimang panalo na rin sa finals ng unkillable Demon King na si Faker. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.